Hello po, shout out. 25 million viewers. Mega love shout out. Kamusta kayo? Kamusta? Uy, pasensya na kayo ha, na busy ako ha. Alam nyo naman, enrollment ng mga bata, ng mga chikiting. So marami pa kami inasikaso para sa mga bata. Mega love shoutout. Ay, shoutout pala kay Tita Grace, kay Tita Anita, Tita Myra. Shoutout sa inyo. And kay Mami Ermi, BRS family natin, shoutout. Kay Tita Selayman, kay Tita Lady Said, Ma'am Lady Said, shoutout. Oh, maulan na hapon sa inyong lahat. Masarap tawag dito. Mag-shopaus, sopas, ganun. Shopaus. 30 million viewers, shout out. Ma'am Ana Rebola, shout out po. Mega love shout out po sa inyo. Alin? Yung? Wala. Ano yan? O, edi, ano mo? I-premiere mo na. Oo, re-review pa yan. Hayaan mo muna. Hello po, ayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Shoutout. I-share muna nung live. Ito mag-sosopas tayo. Lahat ng tao dito may karamdaman. Nilalagnat. 40 million viewers, ayan. So ayun na nga mga kabarda, pagkwentuhan natin itong good afternoon po. Oy, shoutout din pala kay kay Sis Rockwell, ayan. Sa mga TikTok streamer, shoutout sa inyo. Kala Sis Rockwell, kala Tony, Hot Tony, ayan. Kila Madam Biu, BIP, ayan, shoutout sa inyo. Magandang hapon. So eto na nga mga kabarda, itong pag-usapan natin ngayon ay tungkol nga dito sa di ba? Dito sa tawag doon. Sa podcast, oo, nagba-viral nga itong podcast ni Barbie. Kaya nga, naku, dami-dami na naman kinikilig sa TikTok mga kabarda. Isa ba kayo sa kinilig? Sa sagot ni Barbie, sa isiniwalat ni Barbie, di ba? Oh. Saka, kung eto mga kabarda, kung nyo ha,
ma-analyze ng mabuti. Kahit na ang dami-daming issue sa kanila, pansin nyo, lahat ng mga taga-showbiz, sila pa rin yung inuugnay, no? No, pansin nyo, sila pa rin talaga ni David ang inuugnay sa isa't isa. Every time na may interview talaga si Barbie, ang itatanong sa kanya, hindi mo walang itanong sa kanya si David Licauco. Di ba? Parang obvious na obvious na maraming alam talaga ang nasa showbiz, 'di ba? So may alam talaga sa kanila tungkol sa kanilang dalawa. Lagi nga natin sinasabi dito sa live natin mga kabarda na sa inyong mga nasa labas ng bahay, sa inyong mga nasa labas ng ng mga network, basically, ang inaasahan nyo lang talaga, 'di ba? Kung ano yung lumabas sa mainstream media, 'di ba? Pero kasi yung mga karamihan diyan sa mainstream, balita 'yan, 'di ba? Balita. So, basically balita. Kung ano lang yung mabalitaan nila, yun yung ilalabas nila. Ang kaibahan kasi natin, mga kabarda, ang kaibahan ni Mamang Pickles. Ako kasi, meron ako mga kaibigan sa showbiz na ano rin, showbiz din. Basically, nasa showbiz, talaga, industry. So, mas nakakakuha ako ng mga behind the camera topic, or hindi nalalabas sa social media or hindi nalalabas sa mainstream media. 'Di ba? Kasi kadalasan naman talaga sa mga artista ganyan. Hindi nilalabas sa mainstream media or sa social media yung mga bagay-bagay na hindi na kailangan pag-usapan. Pero dito kasi minsan napag-uusapan natin, 'di ba? I-share ko sa inyo. Kagaya na lang itong sinasabi ni Barbie Fortesa na yung tanong sa kanya is genuine ba yung kilig? Totoo ba yung kilig, 'di ba? Totoo ba yung kilig ni Barbie at ni David sa isa't isa? 'Di ba? So, umamin naman si Barbie. Hay, di ba? Kinilig na naman ang mga nyo, ispikikay nyo dyan. Di ba? Inamin naman ni Barbie na totoo. Di ba? Totoo yung kilig. Talagang as in na nakakakilig naman talaga. Oh. Kasi nga, bakit? Actually, before hindi niya, hindi niya sinasabi yung mga ganung bagay, di ba? O, kaya nga ang dami na naman nagagalit na mga, may gusto kay David Licauco. Nagagalit na naman sila kay Barbie Fortesa. O, tulad nila Ship mo lubog, yan. So, nagagalit sila kay Barbie kasi nga, naging topic si David doon sa podcast. Wala kayong magagawa. Yung mga nagtanong may alam yun eh. Kayo kasi yung mga delulo kay David Licauco, yung mga patay na feeling nila magiging jowa sila ni David. Nagagalit. Bakit pa raw tinatopic? Bakit pa daw ginagamit yung pangalan ni David Licauco? Ang kakapal na mukha, no? Wala naman silang, kung si David nga hindi nga umaano eh. 'Di ba? Kung si David nga hindi nagrereklamo eh, 'di ba? Sila nagrereklamo sila. Ano ba sila? Hindi naman sila fans. 'Di ba? Nanggugulo lang naman yung mga 'yan, mga kulangot lang 'yan, 'di ba? Kagaya ni Jim Panot. Na mga literal na walang alam, 'di ba? Sa mga nangyayari talaga. Ano ba mga literal na alam niyo mga 'yan? Wala naman literal na mga alam 'yan, Diyos ko. Sabi ko nga sa inyo kung makakasama niyo ako ng personal at tatanungin niyo ako ng personal regarding sa mga ganyang bagay. Marami kong mga alam na hindi talaga pwede ilabas. At sa niyo lang, personal niyo lang malalaman.
Promise. Pahingang ano, lagayan, mami. Ay, sige, dito ko na lang muna. Mamaya na lang. Magsusopas kasi ko. 56 million viewers, shoutout. Ako natatawa ako dun sa mga ano, nag-feeling na kala mo talaga ano, talagang nakasuporta sila kay David. Hindi nila na ano sa sarili nila na sinisira nila yung sarili nila. Sinisira lang nila yung sarili nila saka at the same time sinisira nila yung imahe ni David, 'di ba? Hindi kagaya natin tayo puro positive yung binabalita natin regarding sa Barda, 'di ba? Saka tayo support natin ang Barda no matter what happen. Ano't ano man ang lumabas sa kanila, nakasupport tayong tunay. Yan ang true fans, 'di ba? Yan totoong fans. Hindi yung konting ano lang wala na, 'di ba? Ay ayoko na, ay ganito, ay ganyan. Yung mga ganun kasi, ano yun, mahirap na magsalita, 'di ba? Kasi dapat yan, kung ano yung paniniwala mo, yun, ano na, panindigan mo yun. Sila kasi paiba-iba sila ng paniniwala. Kaya nangyayari sa kanila, konting issue, paniniwala agad. Kadikit na po ng ano, artista. Ito tandaan nyo, kadikit na ng artista ang issue. So wala, given na yon. At alam ni Barbie Fortesa yan at ni David Licauco. Given na yon. Given na ang issue sa bagay-bagay. Lalo-lalo na pag pumasok ka sa showbiz industry. Kaya pansinin nyo, immune na sila, di ba? Immune na sila sa nangyayari, immune na sila sa mga issue, ano man yung iba to sa laban sa kanila, di ba? Saka tignan nyo yung interview kay Barbie, nai-download mo ba yung mami? Nandito? Oo. Nasaan yung gallery mo? Ha? Oh, ito wait lang. Asan dito? Ayan, good afternoon, Madam Pickles. I miss you so much, guys. All my friends, ayan, nabisi lang tayo dito sa bahay kasi enrollment din ng mga bata. Yes, I shared my mom's live, mamang's live on TikTok a while ago. I told her that mom was going live today. Ba't ganon? English? Ano na naman to? Di na naman ano. Saka ang kagandahan sa ano, sa atin mga kabarda, na solid pa rin. 'Di ba? Nag-aantay pa rin dahil nga alam nila na may comeback eh. Alam nila na may comeback na mangyayari. Tapos may nagtanong pala sa akin. May nag-message sa akin, "Mamang, totoo ba na may movie si David sa Viva soon?" sabi niya. So sinagot ko, ayan, shoutout po sa inyo, di ko na maalala kung pangalan nun. So sabi ko, kung matatandaan mo, madam, sabi ko, kung matatandaan nyo, di ba sinabi ko sa live ko before, na meron talaga nangungulit kay David at sa Barda mismo itself, na
gusto silang makatrabaho, gusto silang gawa ng pelikula. Ang tanong diyan, sabi ko nga 'di ba, ang tanong diyan papayag ba sila? Papayag ba ang GMA, 'di ba? So maybe meron nga okay na ano kasi nasabi na sa akin ng ano ko 'yon. At sinabi ko na rin nung live ko 'yon na 'di ba nung pumunta si David doon, remember? Nung pumunta si David sa ano sa Viva, in-update ko kayo, 'di ba? Oh, sinabi ko sa inyo na may napag-usapan, pero hindi sa akin sinabi kung anong pelikula. Okay? Basta ano siya, abangan daw, kaabang-abang. 'Di ba sinabi ko na 'yan kung 'yun sa mga nagtatanong po regarding sa Viva, kung nanonood kayo sa akin, alam niyo 'yon, 'di ba? Oo. Kung talagang solid kayong nanonood kay Mamang Pickles, alam niyo 'yon. Dahil sinabi ko 'yon after ni David ma-spot sa ano sa Viva, 'di ba? Kasi nga ako galing din ako sa ano Viva kaya may mga kilala ako diyan. Yung kaibigan ko Viva artist 'yun. Dati kong Viva. Oh, Viva artist ang may mga Viva artist akong kaibigan. So alam niyo 'yon. Oo. So kung ano man yung pelikula, tapos sabi nga sa akin ng kaibigan kong director doon, hello Direct Mel, shoutout sa iyo. Oh, sabi sa akin is sana suportahan natin kung may gagawin na movie si David sa Viva. 'Di ba? Kasi matagal na yan matagal nang actually last year pa yan. Last year pa, 'di ba, sinabi ko na sa inyo na 2 movie ang inaalok sa kanila diyan. Oo. 'Di ba? Pagka nanood kasi kayo sa akin, 'di ba, dapat kasi hayaan niyo i-upload ko 'yun ulit. 'Di ba? I-upload ko ulit. Para alam nyo. So, yung movie sa Viva na yan, okay, dati ko pa nai-announce yan. Nai-ano ko na po yan, content ko na yan. Kaya nga sabi ko, kung nanonood kayo sa akin, alam nyo yan, di ba? Di ba, mga kabarda? Di ba? Hello? Hi. Last week on Triggered. Super bata. Alam niyo, medyo may baby hats ka pa. So, medyo tulog-tulog ka. May problema tayo eh. Iya, dito ka sa tabi ko. Ka dyan, dali, lalo ka mainitan dyan. Dali ka. Hindi. Iya. Tulog ata. Iya. Ano rin yung tulog? Ano rin yung tulog? Para sumingaw yung ganyan lang. Kapag magpuno ka, ganyan lang. Para sumingaw yung Yan, 88 million viewers. Yung 3 movie na gagawin sa Viva ni David, puro taga ABS-CBN ang mga kapartner. Sabi ni Ma'am Pamela Bellarmino, walang kwenta ang GMA. Paasa lang talaga. Hello po, Mamang. Sabi ni Ma'am Pamela Bellarmino. Ayan. Mama Nelsie. Ayan. Pakuldar. Shoutout. Oo. Kasi nakadepende talaga yan sa may hawak sa kanila kung ibibigay sila dyan. Hindi pa rin naman sila magdidesisyon basta-basta dyan. Siyempre may consult yan sa mother network. Pero gusto talaga sila pasamahin ng Viva.
Matagal na may offer yan. Diyos ko, ano pa yan? Dinadasalan na yan, 2024 pa. 2024 pa dinadasalan yan ng Viva. Oh. 2024 pa po dinadasalan ng Viva yan. Ikaw ba naman, hindi ka mag-i-invest sa Barda, yan last ng Barda, di ba? Kaso, nakadepende talaga yan sa management. Kasi dun sila na major contract ang tawag doon. Major contract po ang tawag doon. Pag kung sa ka naka-major contract, yun. Hindi ka naman freelance eh. So, basically, parang si Enrique Hill, di ba? Star Magic siya. Pero meron siya, pumirma siya ng 10 pelikula sa Viva. So, pumirma siya ng 10 pelikula para sa Viva. So, depende na sa Viva yon kung tatapusin yung 10 pelikula na yun. O, ilang taon ba yung 10 pelikula na yun? Ganun. Diba? Shoutout po sa mga ano. Pero sa post, ayan, kaya nga, yun nga sabi ko sa, wala naman ako sinabi Ma'am Pamela Bellarmino na may project sila sa Viva. Ang sabi ko offer. Pero nakadepende po yun sa management kung papayag na magkasama sila. Kasi nga, management pa rin magde-decide niya. Wala po ako sinabi na may project sila sa Viva. Correction lang Ma'am Pamela Bellarmino. Correction lang po mga mamangs. Wala po ako sinabi o baka na naman sasabihin nyo na naman may sinabi akong may project ang Barda sa Ang sinabi ko last year pa po may offer last year pa, actually 2024 pa lang. May offer na sila sa Viva. Dahil nga sa nangyari sa TKL. So meron na silang offer sa Viva noon. Pero nakadepende nga 'yun, 'di ba? Kung tatanggapin o hindi. Kung tulad ngayon, last year, marami talagang gustong kasi marami namang gusto mag-invest diyan. Marami producer na gusto Actually nga pinag-aagawan nga sila ng producer, Diyos ko. O alam nyo lang. Maraming gusto mag-produce sa kanila. Pero syempre, nakadepende yan sa management. Hindi naman kailangan pa rin merong consult pa rin yan sa mother network. Oh, yes, totoo. Yan yung sinabi ko, Mama Maylani, Maylani, 'di ba? Yan po yung sinabi ko. Nakadepende yan. Oo, yan po yung sinabi ko. Actually, marami ng producer. Napakadami. Diyos ko. So, alam nyo lang. Pero nakadepende yan kasi kung papayagan sila ng management. Yan po ay protocol yan. Kunwari, si Barbie pinahiram sa iniram ng ABS, nasa pag-uusap yan. O magkano ba syempre merong contract yan sa GMA eh. O. So pag-uusapan din diyan yung hindi pwedeng hindi makakakuha yung GMA, ganyan. O.
Kasi nga nakakontrata sila as Sparkle. Ganun. Hindi porke ano, kinuha yung isa kasama na, hindi po. Good afternoon, Ma'am Rose Cruz. Shoutout po. Ma'am JC Beltran, hello po. Ayan. Shoutout po sa inyo. 104 million viewers, shoutout. Oh. So may ano tayo, pakinggan tayo rito. Ito. So ngayon, I'm just really happy na I've reached this point in my career na kasi luxury sa atin na magkaroon ng quiet time. Diba? Na parang ngayon, nakikita na lang ako ng mga tao pag tumatakbo ko sa Ayala, ganyan. Pero parang after nun, Yes hindi na po, nila alam kung ano naka-live nangyari po sa tayo, buhay ko. naka-live. Unlike before, lahat naka-video, lahat alam kung nasan ako, lahat inaabangan, nasa si Barbie, ganito, ganyan. May nakakapag-picture sa akin sa kung saang lugar. So ngayon, mas ini-enjoy ko yung privacy, yung quiet time ko, yung quality time ko with myself and with... Yan kasi ang ito ang mahirap pagka pinag-uusapan ka. Ito yung sinasabi ni Barbie. Meron kasing meron kasing mga tao na alam mo yon yung pipicturean nila, then i-upload pa. Co-content pa nila, 'di ba? Pipicturean, bibidyohan yung ganap, then i-upload pa nila. I-co-content pa. So, parang nawawala na ng privacy yung 'di ba? 'Di ba as a fan dapat pag mga ganyang bagay, kunwari na mo na siya, nakita mo si Barbie sa isang dampa. Well, kasi lang ba yung lumapit ka, magpa-picture ka, okay na siguro yon, di ba? Pero hindi talaga mawawala sa mga ibang fanay. Or yung iba naman, hindi naman fanay talaga eh. Hindi naman fans. Dahil lang kilala si Barbie, di ba? Yun. Picturean, bibidyoan. Kagaya kay David Licauco, di ba? Na yes, sasabihin nila, public figure yan eh. Yun nga eh. Public figure na nga, nakikita mo na nga siya sa TV, nakita mo na nga sa personal, di ba? I-invade mo pa yung privacy. So, ang tawag doon, mga kabarda, pagka ganon, i-ano nyo na yon, i-save nyo na lang for you, di ba? Para ano mo na lang, remembrance mo na lang. Buti sana kung certain event siya or 'di ba? Event talaga. Pero kung for example, namimili, nakita mo si Barbie Fortesa namimili or tawag dito, yung sa nagja-jogging, walang problema doon, 'di ba? Pero yung mga private matters na ginagawa na niya, 'di ba? Pare pupunta, nag-malling ganyan. O nakita mo ganyan. O pwede ka magpa-picture kung gusto mo magpa-picture. Kung videoan mo siya, Pero kumbaga may mga iba kasi, iba ha. Pero yung iba, may mga tao talaga na tinatabi nila as remembrance lang nila. Pero may mga taong matitigas kasi ang tinatawag na matitigas ang mukha, no? Na wala silang pakialam kahit nakaka-invade na sila ng privacy ng tao. Yung iba nagde-date, as pipicturean, 'di ba? Halos lahat naman ng artista nakaranas niyan. So kaya ina-highlights din natin dito yung boundaries ng boundaries mo bilang isang tao, 'di ba? So pagka mga ganyan, actually ako may mga malalanga akong chismis eh. Mga yun talagang ikasisira talaga ng isang tao. Kasisira talaga ng isang artista na nalalaman ko. Pero di ko siya nilalabas sa di ko siya nilalabas in national TV or in national social media. Dahil bakit? Kasi nga, 'di ba? Na yung below the belt na yun. Oo, below the belt na po yun. Kumbaga,
Kasi sira na yan eh.